Madadagdagan na naman ng 10 sentimo kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Oktubre ayon po sa Meralco. Ito ang balita ni John Nano. Tataas ng 10 sentimo kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Oktubre ayon sa Manila Electric Company o Meralco. Ibig sabihin, kung ang isang consumer ay kumokonsumo ng 200 kilowatt per hour kada buwan, madadagdagan ng 20 pesos ang singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, ang pagtaas ay bunsod ng 5 araw na malampaya restriction na nagresulta upang ang Santa Rita at San Lorenzo power plants ay gumamit ng mas mahal na liquid fuel sa halip na natural gas. This resulted in higher generation costs from these power plants. The restriction likewise reduced the dispatch of the Ilihan power plant during last month or September's supply month. Malaki rin ang naging epekto ng pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar ngayong buwan sa pagtaas ng generation charge ng kuryente. Marami ho sa gastos ng mga ating supplier tulad ng mga IPPs at PSAs ay dollar denominated. So ang cost nila ay actually in dollars at ang bayarin sa kanila ay in dollars. So tuwing nagde-depreciate o nag-appreciate ang peso versus the US dollar, meron yung impact sa cost of generation. Samantala, ibinalita rin ng Meralco na posible pang madagdagan ng mga kumpanyang lalahok sa Interruptible Load Program o ILP sa mga susunod na linggo. Sa pamamagitan nito, naniniwala ang Meralco na malaking tulong ito upang masolusyonan ang power shortage na posibleng maranasan ng bansa sa susunod na taon. As of October 7, 2014, mayroon ng 146 megawatts na nag-commit sa Interruptible Load Program. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipagtransaksyon ng Meralco sa iba pang malalaking kumpanya na lalahok sa Interruptible Load Program at posible pa itong madagdagan ng 66 megawatts sa mga susunod na linggo. Kabilang sa mga posibleng lumahok ang Mega World Group, Philippine Stock Exchange sa Ortigas, Philinvest at Philam Properties. Target ng Meralco na makalikom ng 380 hanggang 400 megawatts hanggang sa susunod na taon bilang tugon sa nakaambang power shortage. Joan Nano, UNTV News, Worldwide.